Alam mo ba na merong kapangyarihan ng isang manunulat? Kapangyarihan na gamitin ang salita upang mag-impluwensya ng ibang tao. Sa panahon ngayon kung saan ang lahat ay may kapasidad na maging influencer, do not underestimate the power of your words. As a writer, we have the capacity to influence the people around us and to make long-lasting impact. Kung naniniwala ka na meron kang ganitong kapasidad at gusto mong malaman kung paano ka mag-improve as a writer, watch until the end. Hello beautiful people! Welcome back to my YouTube channel. This is Demi, aka Anak ni Rizal, your favorite writer. At ngayon nga sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba maging very demure, very mindful na writer. After the OA and the nonchalant, may panibagong favorite words naman tayong mga netizens na nakita natin ang trend sa TikTok at nakuha ko yung opportunity upang i-discuss sa inyo ang mga writing ethics and etiquettes na dapat malaman ng bawat manunulat. Especially ang mga aspiring writers na beginner o nagsisimula pa lang sa kanilang writing journey. As I've said earlier, may power talaga sa ating mga salita at nakita nyo naman yung panibagong trend na to na talaga naman kahit hindi mo alam kung saan ba nag-originate pero namalaya mo na lang na nahahawa ka na sa bagong language craze na ito. Dun sa viral video na yon, parang tinutukoy lang na dapat daw tayo bilang mga especially babae, na dapat daw tayo ay thoughtful at mindful at demure sa ating pananalita, sa pagkilos. At syempre, pwedeng-pwede natin tong ma-apply sa ating pagsusulat or bilang isang writer. Kasi sinabing demure, ang una nating naiisip dun yung parang kilos dalagang Pilipina, diba? Pero ang synonyms nito sa dictionary ay modesty. At pwede nating sabihin yung humility. At pag sinabi namang mindful, ikaw ay thoughtful sa mga actions mo kung ano yung nagiging impact nito sa tao sa paligid mo. Ngayon bilang writer, bakit ba natin kailangan maging very demure at very mindful? Una nga sa lahat na in a long term, kapag naging published author ka na, isipin nyo na hindi habang panahon ay magiging baby or baguhang writer or aspiring writer kayo. Kasi pag talaga meron kayong dream na maging published, kailangan itanim nyo sa isip nyo na kailangan professional kayo umasta. Sa pakikitungo, hindi lang sa mga readers, kundi sa ibang mga tao na makakatrabaho nyo, mga kapwa nyo writers, editors, and so on. Aside from being responsible and professional, syempre kailangan maging very demure and very mindful tayo para na rin iwas cancel culture. Kasi alam naman natin na mga tao ngayon very sensitive na talaga sa kanilang mga nakikita at nababasa at kapag talaga namang hindi ka naging mindful ay masisit ka. Take note nga lang na hindi ko naman sinasabing maging people pleaser kayo or sunod-sunuran lang sa gusto ng ibang tao. Magkaiba ang pagiging people pleaser sa pagiging mindful. Now sa video na to, magpo-focus ako sa dalawang main topic. Una, yung mga writing ethics, and pangalawa, yung mga etiquette mo bilang isang writer. Now, if you want to pursue writing to the next level, watch this video until the end para malaman mo kung paano ba maging very demure and very mindful na manunulat. First, punta tayo dun sa mga writing ethics na kailangan yung tandaan. Mahalaga ang writing ethics because you are being considerate, respectful, and thoughtful as a writer na hindi lang beneficial sa iyo, especially sa mga readers mo. Kaya dito sa tatalakayin natin, syempre, hindi lamang ito para sa iyong reputation or sa iyong career, ay kundi para sa iyong mga mambabasa. Unang-una, kailangan mong maging mindful sa paglalagay ng content and trigger warnings. Noong nagsisimula pa lang ako magsulat sa Wattpad, wala akong idea dito. I mean, wala akong pakialam sa paglalagay ng content warning. Sulat lang ako ng sulat without thinking kung ano yung magiging effect nito sa readers ko. Pero later on, nung nag-mature na tayo, doon ko na-realize na importante pala ang paglalagay ng mga warnings, especially sa mga sensitive topics like violence, abuse, mental health issues, trauma, self-harm, yung sex, and so on. Actually, marami pa yon. Pwede nyo namang i-research sa Google kung ano ba yung mga content or trigger warnings na matatagpuan sa isang libro. So, syempre, pag nagsusulat kayo ng story, kailangan ma-determine nyo na ito bang topic na to ay sensitive masyado or nakaka-trigger ba to para sa mambabasa. Kaya nga, diba sa mga palabas, laging merong ratings ng SPG or general rating yung mga palabas kasi
kasi nagiging mindful sila sa mga audience, lalo na kung minor pa ba yung nanonood or hindi angkop sa kanila yung content ng palabas. Ganon din sa ating pagsusulat. Ethical writing considers the mental health being of a reader, and we're allowing them to decide whether they're capable or they're in the right space to read such content materials. Pero aminin na natin na merong mga minor writers na kahit lagyan mo na ng rated SPG yung isang chapter, binabasa pa rin nila. Pero at least bilang isang manunulat, hindi ka naman nagkulang sa paalala that this certain chapter or this certain story ay hindi pwede sa mga 18 pababa or 16 pababa. So may implement natin ang paglalagay ng proper content warning. Pwede sa beginning pa lang ng description ng story, makikita na natin yung content warning or every beginning of chapter kung ito ba ay naglalaman ng mga sensitibong material. Pangalawa na kailangan maging mindful tayo bilang isang writer ay yung pag-depict ng relationships ng may respect at consent. Kung mapapansin nyo, nung panahong 2012 or 2013 era, yung panahong nagsisimula pa lang yung Wattpad na mag-boom sa Pilipinas, hindi uso yung mga ganito. Kumbaga, mabasa lang natin na ay nakakakilig to without knowing na ay toxic pala yung ganon sa totoong buhay. Yung dapat hindi natin nire-romanticize unang-una yung abuse, domestic violence, yung rape, yung pagpupuwersa sa isang karakter na babae na alam mo yun, yung mga Stockholm Syndrome na narinig natin, yung parang kinidnap siya, tapos na-in-love siya, na well, in reality, hindi yun tama. Pero alam nyo, nire-respect ko pa rin yung freedom in writing. Pero para sa akin, mareresolve to kung maglalagay ka ng character development or kung may makikitang theme dun sa story mo na kumbaga may lesson silang mapupulot. For example, nagsulat ka ng story kung saan yung bidang lalaki ay toxic, nangaabuso siya physically, and may mga stories kasi ako na-encounter before na, alam mo yun, at the end, sila pa rin nagkatuluyan, parang na-forget. Well, in reality kasi parang baka kasi ma-misinterpret ng readers sa totoong buhay na, ay, okay lang pala yung gano'n na so you in love, parang magkaroon lang ng kilig moments, then okay na lahat. Pero guys, sa totoong buhay, hindi yun okay. Lalo na yung mga nagsasuffer ng narcissistic abuse sa relationships. Hindi siya romantic. So, kailangan maging mindful ka as a writer and responsible sa gusto mong iparating na message dun sa readers mo. Okay lang naman kung yun talaga yung gusto mong i-portray na sa character mo. Huwag mong gamiting free fast. Ay, fiction lang naman to, hindi to totoo. Para ma-justify yung hindi magandang behavior ng characters mo. So, we have to stop romanticizing violence, toxic relationships sa isang romantic story. Pangatlo, as a writers, we should also be mindful and avoid creating stereotype characters. Nagkakaroon ng stereotypes, diba, sa paggamit ng race, ng gender, or sexuality, ng religion, ng professions. Kumbaga, para maiwasan natin yung stereotypes, kailangan mag-create tayo ng mga three-dimensional characters. Ano ba yung mga stereotype characters? Yung mga lagi natin nakikita sa movies, diba, yung mga gay best friend. Sa mga movies, diba, karaniwang nagkakaroon ng stereotypes, yung sa mga religion, like Muslim, diba, nakikita natin sa pelikula, laging sila yung dinidepict na merong terrorist attack, yung mga ganun ba. Kaya, nagiging harmful pag masyado nating pinuput sa one-dimensional yung mga characters na ay porket ganito, pang best friend lang yung role neto. First, you have to recognize kung ano na ba yung mga stereotypes and mga cliche na characters. And second, mas maging creative tayo sa paglikha ng characters. At maganda syempre lagi yung nakikita mo sa totoong buhay, di ba? Yung mga tao, iba't iba sila ng backgrounds, iba't iba sila ng personalities. So, pang-apat na kailangan maging mindful tayo sa ating pagsusulat ay yung pagsusulat natin ng mga sensitive topics like mental health, poverty, and society issues. So, una muna dun sa mental health. Kasi na misrepresent nyo yung isang mental illness dun gusto nyong i-depict sa story nyo, may tendency na magkaroon ng stigma or magkaroon din ng stereotype sa mga tao na merong ganung sakit. For example, gusto mong magsulat ng character na may bipolar, ang alam mo lang sa may bipolar, yung parang pabago-bago ng mood. So, ang key dito, kailangan bukod sa kung kaya mo mag-consult ng mental health professional, kailangan mabusisi yung pagre-research mo. Hindi lang na porket
nakita mo yung kapitbahay nyo, ganito lang, alam mo yun na yung isusulat mo. Ganun din sa paggamit ng mga issues sa poverty, sa lipunan. Kasi kapag meron ka lang knowledge na surface level lang, yung naipapasa mo sa mga readers mo, mababaw lang din. Kumbaga, we have to take writing sa perspective na para kang nag-i-investigate, para kang journalist na kumakalap ka ng maraming impormasyon. And yun yung realidad sa isang writer na marami ka nire-research, isang katutak yung mga binabasa mo. Pero pag nilagay mo siya sa libro or sa sinusulat mo, katiting na portion lang siya. Pero make sure na yung katiting na portion na yun, malalim siya or malaman siya. Like for example, dun sa mental health nga, gusto mong magsulat ng character na may depression. Maraming uri ng depression. So, maganda man yung intention mo na gusto mong maging mental health advocate, kailangan panindigan mo by doing your research carefully and thoroughly. At dito rin pala sa mga sensitive topics na to, we have to avoid stigmatizing and yung sinesensationalize mo siya. Tama ba? I mean, ibig ko sabihin sa sensationalize, yung parang, may nakikita kasi ako sa social media, na especially sa mga younger generation, na parang ginagawang mood board yung mental illness. Don't get me wrong, hindi ko minamaliit kung meron man talaga kayong mental health struggles, pero hindi iyan nandyan para gawing aesthetic at mood board. Dahil kung meron kayong makikitang tao na totoong nagsasuffer ng mga diagnose ng mental health, hindi aesthetic ang buhay nila. Kaya dito talaga please, kailangan very mindful and very thoughtful kayo as writer. Panguli, pagsasamahin ko na lang tong dalawa na to kasi parang medyo same sila. Yung pagiging sensitive natin sa cultural appropriation and yung diversity and inclusivity. You know, it's a good thing to write inclusivity, but make sure lang na tama yung culture na gusto mong i-present ng accurately. Again, the key here is to research carefully. Kasi baka mamaya, meron kang sinusulat na gawa-gawa mo lang, pero alam nyo, okay lang naman din yung gawa-gawa lang, lalo na kung fantasy. Katulad nung sinulat ko sa Ang Huling Binukot, to be honest, medyo kinabahan ako doon kasi wala naman akong alam masyado about the mythology from Visayas and Mindanao. Nilagay ko agad sa author's note na nilagyan ko ng mix of imagination kasi nga kulang ako sa research materials that time. So anong mapapansin nyo na paulit-ulit na tema dito sa ating very demure and very mindful writing na mga nabanggit ko? Nga, kailangan mag-research ng mabuti, maging sensitive, at magkaroon ng empathy. Kumbaga, kahit sabihin mong fiction lang yan, characters lang yan, bilang isang writer, kailangan magkaroon ka ng empathy sa mga characters. Isipin mo, paano kung totoo silang tao, diba? Tapos ganun-ganun mo lang isulat. And also, the thoughtfulness and mindfulness sa mga magbabasa ng gawa mo. Alam ko, lagi kong sinasabi sa inyo na magsulat kayo kahit anong gusto nyo. And ang downside nga lang nun, kapag masyado kang malayang nagsusulat, nagiging parang wala kang pakialam, sarili mo lang ang iniisip mo. We are allowed to write whatever we want. But at the same time, we have to be, responsible kasi we wield a power which is sa words na merong kapasidad na mag-shape, mag-mold ng kaisipan ng isang mambabasa. Kaya gamitin natin yung power na yon o yung chance na yon na mag-influence ng iba sa healthy na paraan. Huwag nating i-dahilan, fiction lang naman yan, di naman yan totoo, kaya bakit ko pa seseryosohin yung mga ganyan? Para lang din yan, usaping moralidad. So are you on humanity's side? Are you promoting the life of the people na mga pinoportray mo sa fiction world mo? Because I get it, there are writers out there na talaga namang sa pagsusulat nila binubuhos yung darkness nararamdaman nila. Kaya naman pag nakabasa ka ng mga ganong gawa, na-absorb mo bilang isang mambabasa yung gustong iparating sa'yo nung manunulat na to. And believe me or not, we become what we read because we are allowing the words of other people to shape our minds. Kaya naman yung mga gifted sa pagsusulat, yung may mga talent sa paghulma ng salita, we are very, very privileged na magkaroon ng chance, na magkaroon ng impluensya sa utak, sa kaisipan ng isang tao. And I want to get this opportunity to ask you, ikaw writer na nanonood dito ngayon, aspiring ka man or nagsisimula, you have to ask yourself, what kind of writer I want
to become. May mga writer na nagsusulat lang sila para sa pera, para sa kasikatan. They're writing this particular genre because bukod sa yun yung easy para sa kanila, and easy money rin talaga. Meron naman may mga nagsusulat para lang sa sarili, para lang sa purpose nila. Icebreaker lang na tanong, so sana mapaisip kita. Punta naman tayo dun sa next part kung saan dapat ka rin maging thoughtful bilang isang writer kung gusto mong i-pursue ang iyong career sa pagsusulat professionally. Kasi sabi ko nga, hindi habang panahon, beginner at aspiring ka. Paano kung dumating yung araw na meron ng agent or publisher na mag-approach sa'yo? So ito yung lagi yung mga tatandaan. Una-una, you have to respect the deadlines and the commitments na mapag-uusapan nyo ng professional na kausap mo, katulad ng mga editors and so on. Share ko lang kasi recently, ang dami ko na-miss na deadline sa isa kong publisher. And nahiya nga ako and gusto ko i-share sa inyo kasi syempre may mga exemption naman na pagkakataon. May mga pinagdaanan kasi ako, mental health struggles nung mga nakaraan, kaya na-delay yung pagsasubmit ko nung manuscript. Pero syempre, ikaw, sa pag nagsisimula ka pa lang, kailangan pakitang gilas ka, kailangan pag sinabi mong ganito yung deadline, ipasa mo agad para magkaroon ka ng good lasting impression sa iyong publisher. Next thing naman, you also have to be mindful and thoughtful sa pag-handle ng feedbacks and criticism. So, pag alam mong kino-correct ka, hindi naman masamang ma-hurt kasi may feelings ka, pero wag kang magla-lash out sa pagpaparinig sa social media because that is really unprofessional and so unethical. Pangatlong bagay na lagi niyong tatandaan, yung proper attribution and avoiding plagiarism. So yung plagiarism, alam na natin yun, isa yun sa mga mortal sins ng isang manunulat na wag kang magnanakaw nang hindi mo naman pag-aari. Pero yung may mga times kasi diba na may references tayo, gumagamit tayo ng quotes na iba, kailangan lagi tayo maglalagay ng credits, proper credits kung saan natin nakuha. Diba pag nag-research kayo, naglalagay tayo kung saan natin nakuha ang source na libro, na mga links or articles. Ito medyo nabanggit ko na kanina yung pang-apat, yung social media etiquette. Dahil ito yung katotohanan ngayon. Yung social media platforms natin, yun na yung parang nagiging CV ng character natin. So, pag nakita syempre ng mga ibang tao yan, ay ganito pala yung ugali niya. Lagi pala siya nagpaparinig, ganyan-ganyan. Ang dami pala niyang inaaway. Syempre, hindi yun magandang tingnan, di ba? Kung gusto mo talagang maging professional na datingan na writer. Baka sabihin niyo sa akin, Ate Demi, nagpapakatot lang naman ako. Ayoko maging plastic. Well, I get you. You are entitled sa kung anong gusto mong i-behave. Professional writer, professionally. So, kung gusto mong i-pursue yung writing mo sa ganong level, kailangan umakto ka rin ng proper. Ng very demure, very mindful. Nagsasawa na kayo sa salitang yun. So, ang panglima, ito, lagi niyong tatandaan, integrity matters. Pag sinabing meron kang integrity, kahit walang nakakita sa'yo, ginagawa mo pa rin ang tama. Because trust me, kapag meron kang integridad sa lahat ng aspeto ng ginagawa mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, wala kang magiging problema. Kasi, kumbaga, malinis yung konsensya mo, alam mong wala kang ginagawang masama. And syempre, kapag may integrity ka, maganda rin yung attitude mo towards other people. Feeling ko, yung mga nabanggit ko sa inyo ay overview pa lang ng mga bagay na alam kong dapat nating mas pag-usapan pa ng malalim, lalong-lalo na nga doon sa nabanggit ko na consent and yung depicting healthy relationship sa fiction. Alam niyo, ang problema rin kasi sa ating mga tao, lagi nating inaabuso yung freedom of expression natin. Sa totoo lang, malaya tayo. Binigyan tayo ng free will ng Diyos. But we are not free of the consequences of our actions. Kumbaga, simpleng-simple lang naman ang mechanics ng buhay kung tutuusin. Gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo ay kabutihan. Gumawa ka ng masama, at babalik sa'yo ang kasamaan. Pero kung minsan, bakit napunta dun sa kasamaan at kabutihan? Pero hindi kasi, nandun kasi tayo sa topic na very demure and very mindful na attitude. Kasi dahil ito yung very trending na topic or laging favorite words ng mga netizens ngayon, na ibig sabihin lang naman yung proper attitude mo sa pakikitungo, not only carrying yourself but also towards others, but not in a way na people-pleasing.
Kung mapapansin nyo, ang bilis ng magbago ng mundo ngayon, yung trends, isang linggo lang, next week, iba na naman, kaya panigurado, itong mga words na to, na very demure and very mindful, lilipas din yan. Pero ang mahalaga sa'yo na bilang isang manunulat, hindi nagbabago yung integrity mo bilang isang tao, at ikaw ay flexible na mag-adapt sa changes sa paligid mo. Kung may natutunan ka sa video na to, kindly like this video, share this to your friend, and don't forget to subscribe to Tales of Demi. At kung meron kang mga tanong sa pagsusulat at sa live, you can always comment down below na susubukan kong sagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa panonood. This is Demi aka Anak ni Rizal, and see you on my next vlog. Bye bye and God bless you!